Alam niyo mga bata, dapat tayong mga kabataan, nire-respeto natin sila. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Nilikha ng Diyos ang mga tao na pantay-pantay. Walang espesyal, lahat tayo magkakamukha. Lahat ng ugali natin dapat naayon sa Panginoon. Dapat hindi tayo nagmamataas. Kung paano natin mahalin ang ating pamilya, dapat ganoon din natin sila mahalin. Ayun po, stop po muna natin. So just a heads up lamang po in this video is another throwback po. Ito po yung ginawa nila Tekram na kumbaga para siyang isang short film kung saan nga po is meron silang kumbaga paalala or reminders sa mga nambubuli, especially sa mga nambubuli ng mga may kapansanan katulad ni Kuya Bagnim na yun nga po hindi tama iyon. At grabe yung message ni Luis dito guys. Kung di ba napanood naman po natin sa intro, alam mo yung talagang every time na merong sinasabi si Luis, may payo, reminders or something, is talagang always na merong Panginoon sa mga sinasabi niya. So sobrang maraming natuwa kay Luis dito sa vlog nila na ito kasi nga po lumalabas talaga kay Luis yung pagiging natural po niya, yung natural na maka-Diyos, yung natural sa kanyang puso na yun talaga yung nasa laman niya kanyang puso kumbaga. So although maganda naman po yung mga messages ng iba dyan, actually, sa pagpapatuloy po ng video nito is may mga messages po sila about kay payo kay Kuya Bagnim, ganito, ganyan. Pero iba din talaga yung message ni Luis. Talagang, ewan ko, sobrang nakakatuwa po si Luis. Imagine ganoon ka mahiyain na bata, tapos ganoon pala yung laman ng puso. Kumbaga, always andun si God sa kanyang puso, kaya nakakatuwa lamang. So ito po patuloy po natin. Baka pwede niyong sabihin ulit dito, ano po yung nararamdaman ng isang nabubuli na gaya po niyo, Kuya Bagnim? Sana kung mayroon man kayong tao, may taong may kapansanan man, huwag niyo pagtawanan man o huwag niyo light-lighting. Dapat tulungan pa siya ng mga tao. Dapat hindi siya dapat pagtawanan o light-lighting, binababa ng mga tao. Kasi baka palang magaya din kayo sa kanya pag nilad yung isang tao, pag may tulad na may kapansanan, tapos lalait niyo, pinagtatawanan, binubuli ninyo. Nakwento kasama yan. Sorry po. Nakwento po sa akin ni Kuya Bagnim noon, parang nawalan siya ng sigla sa buhay. Parang ganoon. Parang nakwento niyo pa nga, parang gusto niyong wakasan yung ano niyo noon. Tama po ba ako? Kuya Steve, pampalakas ng loob. So bago natin pakinggan yung message ni Kuya Steve para kay Kuya Bagnim. So para kay Kuya Bagnim kasi alam naman po natin yung kalagayan talaga niya na hindi talaga siya nakakatayo, nakakalakad. So palaging nasa skateboard ba yung inupuan niya. Yun lamang po yung paraan niya para makapunta din doon, ganito ganyan. So talagang nabubuli siya. Yung mga ganoong may kapansanan, talagang yun po yung tinutumpok or talagang pinupuli ng mga taong walang puso. At si Kuya Bagnim mismo naranasan niya yung ganoong mga bagay, yung binubuli siya ganito, ganyan. Kaya masakit para kay Kuya Bagnim yun. So ito nga po, magbibigay ng messages sila para kay Kuya Bagnim para palakasin nga po ang kanyang loob. So ito po kay Kuya Steve. Kay Kuya Bagnim. Pag yung ganito, ako na-realize ko parang hirap ilagay sa kalagayan ng talagang isip. Parang kumbaga wala ako sa sitwasyon na yun, kaya hindi ko mawari. Kahit isipin ko, iba yung level ko ng may kapansanan na nabubuli sa bawat araw. Ang masasabi ko, yes po, tama po yung sinabi ni Kuya Steve. Even though lagi natin sinasabi na ilagay po natin ang ating sarili sa kalagayan nila, just like Kuya Bagnim, ilagay po natin ang ating sarili sa kalagayan niya na ganun po ang may kapansanan nga po at ganoon ang kalagayan niya. Pero iba pa rin talaga doon sa although siguro maramdaman natin na ganito, masakit na pinubuli, ganito, ganyan, pero iba pa din yung level ng sakit na nararamdaman ng mismong taong may kapansanan na binubuli, just like Kuya Bagnim. Yun po yung ibig sabihin ni Kuya Steve, which is tama din siya kasi hindi rin talaga natin nararamdaman or maramdaman yung naramdaman ni Kuya Bagnim dahil nga po wala tayo sa kanyang kalagayan. Ayan. Kuya Bagnim,
Pag napanghinaan ko yun ng loob, lagi nung tandaan ng ating Panginoon. Kasi tulad ko ang maitutulong ko na lang sa tulad yung may kapansanan, yung talagang maniwala ko sa mga salita ni Lord na maging mapagkumbaba. Sana yung mga kakapwa nating tao, mas manaygo yung magiging mapagkumbaba at iwasan yung pantalaan. Yun na lang ang ipagdasal natin. Na. So yung akin po, yun, Kuya Bagnim, pagka tayo nakakaranas ng ganyan, dumulog tayo sa Panginoon, pray tayo, humingi tayo ng guidance si Lord na pampalakas sa loob dahil alam ni Lord kung sino yung mali. Alam ni Lord kung ano yung nasa puso natin. So blessed tayo dahil alam natin paano magpakumbaba. Alam natin paano sila intindihin. Alam natin kung ano yung tamang gawin para sa kanila. Grabe. Grabe no, ang lalim ng pag-iisip ni Luis ba? Talagang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ganoon po yung nasa laman o laman ng puso ni Luis. Kasi nga po, nasundan ko talaga yung nung bata pa siya na talagang mahiyain. Hindi siya nakakapagsalita ng ganito dati. Pero ngayon, napakalaki po ng pinagbago niya dahil nga po sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang Manalastas family ang kanyang simbahan na pinupuntahan. At yun, di ba, laging always talaga na may Diyos sa mga sinasabi ni Luis. At alam ko na malaking bagay yung mga mensahe na iyon para sa lumakas yung loob ni Kuya Bagnim. Wilson. Ayun, nakakalungkot kasi may mga ganong experience si Kuya Bagnim. Kagaya rin yung sabi ni Kuya Steve na ang hirap, kahit ako din, iniisip ko kung halimbawa ako yun. Madali kasing magsabi, parang pwede natin sabihin Kuya Bagnim yun. Pero iba talaga kapag ikaw mismo yung nakakaranas ng ganun. No? Masasabi ko lang kay Kuya Bagnim, yes, merong mga taong mandalait, may mga taong hindi maganda yung ugali. Kagaya yung sabi ni Kuya Dave, talagang expect mo na darating at darating yung mga ganong klase ng tao. Pero ang bait ni Lord, mabuti si Lord. Imagine nandito ka ngayon, di ba? Na kung saan yung pamilya, yung tao, tanggap ka, mahal ka, inaalagaan ka, na hindi tinitignan yung kapansanan mo. Diba? Kaya na kay Lord pa rin talaga. Laging si Lord lang lagi mong isipin. Kasi kagaya ng sabi ni Kuya Luis kanina, dapat makita natin na pantay-pantay yung paglikha ni Lord sa bawat isa. No, meron mga ganyan na mga unfortunate na disabilities, pero hindi yan rason para isipin mo sa sarili mo na wala kang kwenta, na parang na mahiya ka. Diba? Kasi at the end of the day, si Lord pa rin nakakalam ng puso mo. Kung nararamdaman mo na unfair sa yung mundo, tandaan natin na si Lord, just si Lord, pantay siya, no? Hindi mo man maramdaman or maranasan yung buhay ng iba, na baka kasi may mga ganun si Kuya Bagnim na sana nakakalakad din ako, sana hindi yung ginagawa ko. Pero tignan mo sa ibang banda na nasan ka ngayon, diba, sino yung mga taong kasama mo? Sa ganung paraan, masasabi ko na bumabawi si Lord sa'yo. Mabuti pa rin si Lord sa buhay mo, kahit na may mga ganito tayong mga naranasan sa buhay. Yun lang. Grabe ni Kuya So. Grabe din talagang mag-isip itong si Kuya Jason. Ang lalim din po talaga ng hugot niya. At tama po yung mga sinasabi niya. And also, yun nga po, tignan na lamang ni Kuya Bagnim sa ibang banda yung kapansanan nga po niya, dahil nga po andyan palagi ang Diyos na hindi siya pinapabayaan. And imagine, napunta siya bigla nga po sa pamilyang Manalastas, which is hindi siya ginajudge, hindi siya binubuli, kundi minamahal siya, tinutulungan at itinuturing na kapantay nga po nila. Kaya yun dapat ang isipin palagi ni Kuya Bagnim, na andyan ang Diyos palagi, at ang proof nga po nun is yung napunta nga po siya sa pamilyang Manalastas. Ayan po. So yun, I think hanggang dito na lamang po. God bless po and bye for now po.